Natatakpan ng punong lalaking ito na nakuha na ng CCTV sa barangay Greater Lagro sa Quezon City. May dala siyang sling bag at tila nagbabasa ng metro ng kuryente sa isang bahay. Maya-maya ay naglakad palayo. Ang lalaki, tirador pala umano ng mga kable sa lugar. Naaktuhan natin plus namomonitor na natin kasi sa CCTV yung galaw niya kaya nakuha na rin natin na nasa akto talaga. Dati rin daw kasi siyang empleyado ng subcontractor ng Meralco na nagbabasa ng mga metro ng kuryente kaya kabisado rin ng lugar. Nakuha sa suspect ang mga nanakaw na kable at plies. May nakuha rin sa kanyang mga ID na nakalagay na subcontractor siya. May nakuha rin balisong. Inamin ng suspect ang pagnanakaw. Kailangan ng panggastos sa pangaraw lang, ang pangkain. Ita-turn over ng barangay ang suspect sa mga pulis. Ayon naman sa Meralco, sasampahan nila ng kasong suspect lalo kung napatunayan pagmamay-ari ng Meralco ang mga kableng ninakaw. Kung yan ay kable namin, violation yan ng Anti-Electricity Pilferage Law and kasama dyan yung mga materials, mga wires, mga facilities namin. So, papailan namin ang kaso yan obviously. Dagdag pa ng Meralco, madali lang daw malaman kung lehitimong taga-Meralco ang katransaksyon. Dahil unang-una maayos ang uniforme niyan, no? May logo yung uniforme niyan, may ID yan. Opo. Halata mo naman more or less yung tunay na ID sa bogus. Kadalasan meron service vehicle. Opo. Kung yan ay gagawa ng trabaho. At hindi yan nag-iisa, maliban na lang siguro kung nagbabasa ng metro. Pero yung nagbabasa ng metro, halata naman hindi naman yan kukuha ng wire. Sa kaso ng suspect, may logo ng Meralco ang gamit niyang uniforme, pero kupas na. Pwede raw i-report sa Meralco sakaling may ganitong kaduda-duda mga nagpapanggap na tauhan ng Meralco. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.